Hello guys! Welcome back to my channel. My name is John, and if it's your first time watching my video, please don't forget to subscribe and click on the bell button to get notified of my new content. So yan, nilulubos-lubos ko na ang araw na to para makapag-vlog ng madami about ETIAP. And bigla ko lang, dapat tapos na ako sa pag-vlog pero bigla ko lang naisip yung mga tanong sa akin ng mga nakaka-chat ko. And yung mga nagko-comment sa mga Facebook na post ko. So, nung kasing graduation ko last week, so, last week nag-graduate ako sa Pangasinan State University, and nung kasi, nag-post agad ako, well, nandun sa graduation ceremony, nag-post ako nung picture namin ni Miss Aying, siya yung focal person, si Professor Aying, then focal person sa PSU Asingan Campus, and nag-post ako ng picture namin na finally, graduate na ako, ganyan. Tapos dun sa post ko na yon, marami mga nag-comment. And eto na, natandaan ko yung may nag-comment na, anong parte, tama ba? Parang anong parte ng ITIAP yung mahirap? Or basta saan ka nahirapan sa ITIAP? So, yun, medyo napaisip ako, saan nga ba mahirap? Anong subject nga ba yung mahirap? So, anong module nga ba ako nahirapan? Pero, bigla ako naisip, hindi eh. Actually, hindi sa magmamayabang ha guys. Kasi, yung module, lang yan, parang module sa school, parang book lang. Ayan, babasahin mo siya, intindihin mo siya. So, gano'n lang naman siya. Ako, ang naisip ko, mas nahirapan ako doon sa pag-collate ng mga proof, doon sa educational background, doon sa work experience, doon sa mga training, sa mga awards, doon ako nahirapan. Kasi syempre mga nakatago na yan eh. So, ayun, doon ako nahirapan sa paghahanap noon. Kasi, yun nga, nung unang evaluation ko, so sa unang mga pinasa ko na mga proof, is bumaksak ako dun sa unang evaluation. 53 lang yung points ko. Kinulang ako ng 7 points. And dahil doon, naghalungkat pa ako ng mga ibang awards ko. So, fortunately, may mga nahanap pa ako. And kasi syempre, nasa kaila-ilaliman na siya ng mga ng mga files eh. And then, ayun, kumuha ko ng training. Dun sa training, so inabot pa ulit ng 2 weeks. So, imbes na sana, nakapasa na ako. Pero, yun nga, kumuha pa ako ng training, umabot pa ulit ng 2 weeks. So, antay-antay na naman, and then submit ulit nung training certificate na yon, and wait ulit dun sa kung nakapasa na ulit dun sa evaluation. So, dun ako mas nahihirapan, dun ako mas natagalan. Kasi, alam mo yun, parang, baka mamaya hindi na naman ako makapasa. So, yun eh, medyo, parang medyo naging nega na ako noong that time eh. And then, nandito naman sa pagmo-module, ayan, medyo nadalian na ako sa kanya. Kasi, naman siya eh, yung iba doon naka-PDF. Meron doon, natandaan ko, meron doon isang module sa isang subject na parang naka-picture format yata siya. Tapos, ginawa ko na lang, kinonvert ko siya into PDF. Kasi, pag nga may ginagawa akong household chores, so kapag medyo busy ako, nakikinig na lang ako, read aloud na lang ako sa PDF. Yun ang ginagawa ko. Kaya, yung picture na module, na yung parang picture siya ng book, kinonvert ko na lang muna siya sa PDF. So, marami namang paraan guys eh. So, ayun, yung mga activities sa module, makukuha nyo din naman dun mismo sa mga nabasa nyo. And, meron doon na mga kailangan i-apply, like, kailangan na nating i-apply, like for example, yung about sa mga, ano nga ba yun? Yung about sa mga bata, yung para i-compare mo yung mga bata, buti na lang yung mga kaibigan ng anak ko dyan sa labas. So, yun, na-compare ko sila. So, nagawa ko naman siya, natapos ko naman. And, natapos ko yung mga modules ko, siguro, mga 4 months. So, 4 months ko siya natapos, and ilang subjects nga ba yun? Wait lang, balikan ko siya kung ilang subjects. Kalimutan ko na kasi, sorry guys ha. So, ayan, in 4 months, natapos ko siya kasi dun sa friend ko dun sa isang friend ko na OFW, kasi mabilis siya magsagot ng module. So parang na-challenge ako, ba, ang bilis niya. Tapos gusto niya na tara na parang para makapag-exam na tayo. So, yun lang, na-challenge ako sa kanya. Kaya, mas binilisan ko na din yung pagsasagot ng module ko. Talagang binigyan ko na ng time. Kasi nung una, medyo, alam mo yun, nung una, andyan pa yung excitement eh,
excited ako yan. Sige, sagot-sagot ng module. And then eventually, after a week or two, medyo tatamarin ka na eh. Tatamarin ka na. Ako pa naman, madali ako antukin pag nagbabasa. And ayun, so nung time na medyo tinatamad-tamad na ako, biglang nandiyan na yung friend ko, tapos parang yun na, in-encourage niya na ako na, tapusin mo na yan para makapag-exam na tayo. So yun, mas binilisan ko na yung pagtapos. And meron din naman kasi na binibigay na suggestion, si Professor Aying, may binigay na siya na suggestion kung ano yung mas dapat yung unahin na subject para mas makapag-exam na kayo, or kung ano yung ihuli nyo na subject, kasi yung mas mga importanteng subject yung kailangan na unahin. Ang mali kasi ako dati eh. Kasi dati hindi ko pa nabasa yung sinend ni Miss Aying na kung ano yung mga dapat unahin. Ang ginawa ko, mas inuna ko yung mga madadaling subjects, yung mga EL na subjects, kasi para mas madali siyang matapos. Dapat pala mas unahin yung ibang subjects na nagbibigay agad ng exam. Yung mga may major subject, yung pala dapat unahin. So, yun. Basta kung mag-enroll man kayo sa Pangasinan State University, kung sa education man yung kunin nyo, yun, tingin kayo agad sa mga pinned messages. Kasi ako, hindi ako tumitingin dun. Hindi ako dati tumitingin. Wala akong pakialam dati. Kaya, yun ang una nyong gawin. Tumingin muna kayo sa pinned messages, kung ano din yung mga announcement, kung ano yung dapat unahin. And, ayun, para makatulong sa inyo sa pag-aaral nyo. So, mas mabilis na pagtapos nyo ng mga module. And what else? Saan pa ako nahirapan? Meron kasing part doon, yung sa final demonstration, yung sa pagtuturo. Yun naman, medyo okay lang yung, saan ba ako nahirapan doon? Sa akin kasi, wala pa akong natuturuan na mga estudyante talaga. And hindi naman ako pwedeng kumuha dun sa, nakakahiya naman kasi na kumuha ako dun sa mga Japanese students ko. So, ang ginawa ko is kumuha ko yung asawa at anak ko, kaibigan ko, na para sila yung maging students ko. Sila yung naging estudyante ko dun sa pagtuturo. And yun lang, 1 hour siya na pagtuturo. So, ang tagal niya. Yun siguro yung, kung tatanungin kung ano din sa subject, ano yung pinakamahirap, pinakanatagalan, siguro doon sa demonstration. Kasi sa paggawa pa lang ng lesson plan, madugo na siya eh. Kasi detailed lesson plan siya. Dahil nga, siguro kung teacher na kayo talaga, na nagtuturo na sa school, siguro madali na kasi yun na lang kukunin niyo yung mga estudyante na yun. I-video nyo na lang sarili nyo habang tinuturuan sila. Pero ako kasi wala kasi akong ganun. Kaya, yun, parang nag-schedule muna ako dun sa asawa ko, sa anak ko, na kung kailan sila pwede, para makapag-final demo na ako, na mai-record ko na siya ng 1 hour. So, yun. And, saan pa ba ako nahirapan? Sa pag-submit ng mga module, ayan, sa printing, napabili ako ng printer ko kasi ang dami kong pinaprint noon time na yon. Ang kakapal ng mga modules na pinasa namin, kaya kinailangan ko talagang bumili ng printer modules. Mga sagot lang naman ang isasubmit nyo, not the whole module itself, yung mga answer lang sa activities. Yun. So, yun lang guys. Mahirap ba ang ITIAP? Well, syempre, mahirap siya. Kailangan natin siyang paghirapan. Pero kung talagang porsigido tayo mag-aral and kung nandun yung dedication natin para makapag-aral at makapagtapos, so wala nang mahirap, diba? And kung kailangan naman natin ng tulong, nandiyan naman yung mga classmates natin, pwede nyo silang i-chat. Nandyan yung mga families natin, pwede nyo silang tanongin, diba? And sa Facebook group, sa Facebook page, sa idiap.org, pwede din kayong magtanong doon. Kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-send sa akin. Mag-chat kayo sa Facebook ko, John Rivero. Meron akong Instagram din, John Rivero, pero bihira kasi ako doon. And ano pa ba? Yun, pwede kayong mag-comment below kung meron kayong question. So, thank you so much, guys! Bye!